Halos sukuan na ni Lolo Ricardo, 73 taong gulang, ang pagdalo sa mga pagdinig ng kanyang kaso. 15 taon na siyang nakakulong dito sa Tacloban City Jail para sa kasong murder. Abay, sino ba naman ang hindi matatagalan yan? Nababalas na kamo, hindi lang natatagalan. Eh, wala namang basta andun ka lang, matatawag ka, upo ka doon. Tatawag yung pangalan mo, receipting na. Walang bista. Wala nang receipting ng pizza. Ng anak kung ilang buwan yun. Mga isa, mga 3. Pagsapit ng gabi, mas ramdam ang kawawang kondisyon ng mga nakakulong rito sa Tacloban City Jail. Ang mga gaya ni Lolo Ricardo sa isang maliit na upuan natutulog. Sa loob ng 15 taon niya dito sa kulungan, ganito ang kanyang kondisyon. Ayun pong higaan ko yan. Dati nasa taas naman kami, may tarima ako naman sa taas. Pagbaba namin dito, nawala na ang tarima ko. Pagkatapos noon, nakagkaroon ako ng konting pera, bumili ako nito. Binili ko ito 300. Ito, higaan ko yun. Parang upuan lang. Kinaumagahan, sinundan namin si Lolo Ricardo sa pagkuha ng kanyang rasyong pagkain. Ano yan, Tay? Pagkain po. Yung rasyon nyo? Oo, ranso. Ito. Kanin at isda ang menu nila ng araw na iyon. Ilang sandok lang yan? Depende lang po sa amin, sir. Kada araw, 50 pesos lang ang nakalaan sa bawat inmate. The fact, one of the... Kung ganitong kondisyon ng mga kulungan sa bansa, hindi raw ganap na maipatutupad ang maayos na rehabilitasyon para sa mga nakakulong. Bukod sa mga nabanggit na panukala, isa sa tugon ngayon ng BJMP ay ang pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad. Katunayan, para sa taong 2017, nasa 11 bilyong piso ang inilang pondo para sa ahensya, higit na mas mataas sa 10.1 bilyong pisong pondo ngayong taon. Doon sa pinropose po natin for the 2017 budget, 1.7 billion dyan ang nailaan para sa infrastructure. Bahagi po ito ng aming decongestion program. Ibig sabihin, nitong taon pa lamang na to at nung nakaraang taon pa, meron na po kasi kaming ni-ready na decongestion program. Tinututukan po natin yung pinaka-congested na mga region at facilities sa buong bansa. Sa Quezon City, halimbawa, kasalukuyang itinatayo ang isang bagong detention facility sa Payatas. You can build as many prison facilities as you want, but if you do not address the reasons why there is crime, especially yung poverty-related or socially related crime, wala lang. It's a vicious cycle. It's just like our traffic. Habang hindi pa lubusang natutugunan ang problema sa kakulangan ng mga pasilidad at kabagalan ng usad ng mga kaso, walang magawa mga gaya ni Lolo Ricardo kundi ang maghintay. Sana po ay makalaya na ako rito. Unang-una, para medyo makabayad ako ng mga utang na loob at saka yung mga cash na utang ko pa noon na hindi ko nabayaran, nadagdagan pa ngayon na makapagbayad naman ako. Para bago man lang sabi ko kung wala dito sa mundo, wala akong sagutin sa konsensya ko.